Diyan naman kayo magaling eh. Manumbat? Bakit? Kasalanan ko ba kung nagpabuntis kayo na maaga? Kasalanan ko ba kung bakit hindi kayo pinanindigan ng tatay ko? Anak niyo ako. Responsibilidad niyo ako, pero mula pagkabata, ni minsan hindi niyo pinaramdam sa akin na mahal niyo ako. Na mahalaga ako sa inyo. Na may pakialam kayo sa akin. Pagod na ako maging anak niyo. Ayoko na. Ang kapal na mukha mo para sabihin yan. Pues kung kinamumuhian mo ako bilang nanay mo, mas lalong ayaw din kitang maging anak. Buiset, wala kang respeto. Mula ngayon, kalimutan mo nang may ina ka pa. Ang simula ng masalimuot na bangungot ng iyong buhay. Nakikita mo ba ang hukay na ito? Dito ka nararapat kasama ang mga insekto na kasamang mamamatay sa loob ng katawan mo dahil nakakalason ang pag-uugali mo. Yan ay kung magagawa mo pang bumangon at gumaling dyan sa sakit mo. Tingnan mo ang sarili mo. Alam mo kung ako nasa sitwasyon mo ngayon, mas maigi pa mamatay na ako kesa naman ganyan ang sapitin ko. Paano ba? Babay na, darling. Maghahanap muna ako ng mas bata at may pera. Hayop ka! Wala kang utang na loob! Mamatay ka na sana! Taon 2010. Rizal. Habang umaandar ang jeep na sinasakyan ni Kiara, bandang 11:00 ng gabi, ay ramdam niya na ang labis na antok. Halos 5 oras din siyang nag-overtime sa kanyang trabaho sa kumpanya. Yun na rin ang huling araw ng pagpasok niya dahil tapos na ang kanyang kontrata. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang bag na naglalaman ng huling sahod. Nag-iipon kasi siya para sa pag-a-apply ng panibagong trabaho sa ibang bansa. Nang makarating sa kanyang babaan, ay inilagay niya ang kanyang bag sa bandang harapan. Ilan na rin kasi sa mga kapitbahay nila ang nabiktima ng mga magnanakaw na tambay sa daanang yun. Halos 5 minuto pa ang kanyang lalakarin bago makarating sa kanilang bahay at madilim ang mga ilaw sa poste. Ay, antok na ako. Sobrang nakakapagod ang araw na to. Sana naman may pagkain pa sa bahay. Nakalimutan ko pa naman bumili kahit tinapay man lang. Nang makarating ang dalaga sa kanilang bahay, walang katao-tao doon. Ngunit nakabukas naman ang ilaw at hindi nakalak ang pintuan. Sumilip pa siya sa kwarto ng kanyang nanay Shoni, ngunit wala yun doon. Pati na rin ang 2 taon na nitong kinakasama na si Badong. Malamang pareho na naman silang nasa sugalan at kapag natalo, uuwi na parehong mainit ang ulo. Ay, sana man lang nagliligpit din sila dito sa bahay. Ang kalat-kalat. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Puros na yata lamigan laman nito eh. May pagkain pa kaya? Agad naman niyang binuksan ang kaldero at natuwa naman siya nang may nakitang sardinas sa isang maliit na mangkok. Pwede na to, kesa naman matulog na walang laman ng tiyan. Habang kumakain ang dalaga ay dumating naman ang kanyang nanay Shoni. Oh, ginabi ka ata. Kanina pa kita hinihintay. Di ba sahod mo ngayon? Nag-withdraw ka na ba? Wala pa hunay. Ano kasi, hindi ko sana kukunin kasi may paglalaanan po ako. Tsaka kahapon inabutan ko na po kayo ng 1,000 Naubos niyo na po ba? Anong sabi mo? Teka, hinahanapan mo ba ako ng pera na binibigay mo? Nay, hindi naman po sa ganon. Nagtatanong lang naman po ako. Nasaan yung bag mo? Nay, saan kayo pupunta? Nay, sandali lang. Nay! Dumiretso sa maliit na kwarto ng dalaga si Aling Shoni at hinalughog ang laman ng kanyang bag. Sabay kinuha ang wallet nito at nakangising binunot ang 10,000 laman noon. Wow! Ang dami nito Ang lulutong! Inamoy-amoy at pinangpaypay pa yon sa kanyang sarili habang tumatawa. Nay, akin na po yan! Nay, kailangan ko ho yan! Teka,
Kailan mo pa ako pinagdadamutan ng pera? Anak kita, kaya ang perang pinaghihirapan mo ay pera ko rin. Naiintindihan mo? Para sabihin ko sa'yo, kahit habang buhay mo akong pagsilbihan at araw-araw mo akong bigyan ng pera, hindi mo matutumbasan ang paghihirap ko sa'yo mula nang ipinagbuntis kita. Para malaman mo, ikaw ang dahilan kung bakit nagkanta leche-leche ang buhay ko. Nay, aray ko, tama na po. Bitawan niyo na ako. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Kailangan ko yan para sa pag-apply ko ng trabaho. Huwag niyo naman pong kunin lahat. Di ba gusto niyo akong mangibang bansa? Anong sabi mo? Mangingibang bansa ka? Seryoso ka ba? Oo, gagawin ko ho yun para matupad ko na ho ang pangarap niyo at lahat ng gusto niyo. Nay, kailangan ko po kasi talaga yan. Hindi ko naman kayo pinagdadamutan. Pasensya na lang po muna talaga. Ay, ang tanga-tanga mo rin kasi. Hindi mo sinabi ka agad para alam ko. Buti naman at naisipan mong sundin ang gusto ko. Aba, kung dito ka magtatrabaho sa Pilipinas, kahit magkandakuba ka na, hindi tayo aasenso. O ayan, pahiram muna nitong 5,000. Ibabalik ko na lang kapag nanalo ko, ha? Sige na, ubusin mo na yung kinakain mo at matulog ka na. Ang itim-itim na ng gilid ng mata mo. Agad nang umalis si Aling Shoni na pasipul-sipul pa, pabalik sa kanilang kapitbahay kung saan sila nagsusugal. Samantala, nagpahid naman si Kiara ng luha habang ibinalik sa kanyang wallet ang kanyang pera. Binuksan nun ang kanyang damitan at kinapa ang sobre sa ilalim noon. Doon niya kasi itinatago ang pera na itinatabi niya sa tuwing siya ay sasahod. Siguradong kulang na kulang pa to. Kulang na nga, nabawasan pa ni nanay. Sana may mahiraman ako kung sakali man nakapusin. Baka matagalan din bago ako makaalis ng bansa. Kailangan ko makahanap ng ibang pagkakakitaan. Bahala na, didiskarte na lang ako. Samantala, tumabing muli si Aling Shoni sa upuan ng kanyang kinakasamang si Badong. Aba, nakabalik ng darling ko ah. Maganda ang ngiti. Ano, nakauwi na ba yung anak mo? Mukhang naabutan ka na ng pera. Magkano ba? Pahingi naman. Palagawin natin yan. Ay nako, tumigil ka nga. Damot naman ito. Sige na. Babawi ako sa iyo mamaya. Ha? Ang ganda naman talaga at ang bango-bango ng darling ko. Nako, dinadaan mo na naman ako sa panggaganyan mo, ha? O yan, 1,000. Huwag mo ipapatalo yan, ha? Oo naman. Paano naman ako matatalo nito eh? Katabi ko ang pampaswerte ko. Hoy, mamaya na yan pag uwi nyo sa bahay. Pangit na nga ng baraha ko, sagwaan nyo pang tingnan. Che, inggit ka lang, kasi hindi ikaw ang pinatulan ko. Hoy, Shoni, di lang ikaw ang babae dito. Pasasaan ba't makakahanap din ako, yung mas bata at hindi kung sino-sino ang... Aba, may sinasabi ka? Binabastos mo ba ako, ha? Darling, narinig mo ba yung sinabi niya? Kalma. Huwag ka nang makipag-away at baka lumipad ang swerte. Ay, mababawasan yung ganda mo, sige ka. Hindi na lamang umimik ang lalaki at napapailing-iling na lamang na umalis. Kinaumagahan, pagkagising ni Kiara, ay rinig niya na ang boses ng kanyang ina sa kusina, gayon din ang tunog ng kutsara sa tasa ng tinitimpla nitong kape. Akalain mo ba namang makakabawi pa tayo ng mga huling laban na? Akala ko'y mauubos yung 5,000 natin eh. Pwede na siguro tong 3,000 na ibabalik ko kay Kiara. Ibabalik? Bakit? Kailangan niya nga raw ng pera at mag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. Sa ibang bansa? Talaga? Aba, ayos yan. Mas malaki ang kikitain niya doon. Kaya nga, mabuti at sa wakas ay pagbibigyan niya na rin ang gusto ko. Eh, kaya lang, paano mamaya? Wala tayong pansugal. Ay, oo nga pala. Siguro tama na tong 2,000. Aba, hindi ko siya pinalaki para hindi matutong dumiskarte sa buhay. Nang marinig ng mga yon ang kaluskos at pagbukas ng pinto ng dalaga, ay bahagya naman tumigil sa pag-uusap ang dalawa. Napabuntong hininga si Kiara at pakunwa ring walang narinig sa pinag-uusapan ng kanyang ina at ni Badong. Oh, magkape ka na rito. Bumili ako ng pandesal.
Heto nga pala yung perang hiniram ko sa'yo kagabi. Pasensya na, hindi gaanong sinuwerte, kaya yan na lang ang natira. Baka mamaya swertehin, iabot ko na lang sa'yo ang kulang. Ay, siya nga pala, kung mag-a-apply ka na at tapos na ang kontrata mo dun sa pinapasukan mo, saan ka na magtatrabaho pansamantala? Hindi naman po pwedeng wala kang kita at paano ang gastusin at bayarin dito sa bahay. Yung pagkain natin sa araw-araw. At syempre, paano naman ang libangan ng nanay mo? Magtitinda na lang ho muna ako ng almusal at ulam sa harap ng bahay natin. Kapag nag-aasikaso ho ako, okay lang po ba na kayo na po muna magbantay para ho... Ay sige, wala namang problema. Basta siguruhin mo na makakalarga ka agad. Diyos ko, sa tagal na natin nagtsatsaga sa maliit na bahay na ito. Patikimin mo naman ako ng masarap na buhay para makabawi ka sa akin. Makalipas ang 2 buwan ay sunod-sunod na ang kanyang mga gastusin. Katulad ng naging usapan nila ng kanyang ina, madaling araw pa lamang ay nagluluto na siya. Pagkatapos, si Aling Shoni na ang nagbabantay at nagbebenta noon sa harap ng kanilang bahay. Isang umaga. Nay, kayo na po munang bahala dito ha. Heto po, may barya, tig-20 at 100 po, para kung sakaling may kailangan kayong suklian. Halagang 2,000 pa po yan, Nay, mula sa benta kahapon. Oo na, sige na, umalis ka na. Anong oras na? Baka matraffic ka pa. Para ka naman kasing laging kukupitan eh. Ay, mga suke, almusal kayo dyan. Baldo, bumangon ka na dyan, tulungan mo ako dito. Ga? Tingnan mo si Shoni, oh. Mukhang nagbagong buhay na. Akalain mo nga naman, siguro napagod na siya sa pagiging palamunin ng anak. Nako, kapag nakikita ko talaga si Kiara, naaawa ako. Sana naman tuloy-tuloy na yan, no? Ga, huwag ka na lang makialam at parang hindi mo namang kilala yan. Kapag nahuli ka niyang tingin ng tingin ay, nako, sinasabi ko sa'yo. Eh bakit? Hindi naman ako natatakot sa kanya. Isa pa, totoo naman ang sinasabi ko na isa siyang... Hoy, Marites! Halika! Mabuti na lang at nagkita tayo ngayon. Alam mo kasi nung nakaraang linggo pa kita hinahanap eh. Gusto kong malaman mo na nakakarating sa akin ang lahat na ipinagkakalat mong chismis tungkol sa akin. Ngayon, sinasabi ko sa'yo kung wala kang magandang sasabihin, itikong mo yung malaki mong bunganga. Kung ayaw mong tahiin ko yung maitim at makapal mong labi. Ano? Huwag mo akong pinandidilatan. Ang pangit-pangit mo. Ang laki ng mata mo. Hindi mo nga magawa maghilod ng libag mo pero may oras ka para siraan ako? Huh? Eh, Shoni, tama na. Bitawan mong asawa ko. Pasensya ka na. Ay, halika na ga. Ikaw naman kasi sabi ko naman sa iyo eh. May araw ka rin malanding babae. Masyado ka matapang. Bakit naman kita sisiraan eh? Dati namang sira-sira ka na dito sa lugar natin. Dahil isa kang kalad-karen, lalakero, at higit sa lahat ay palamunin ng anak. Huwag ka nang dadaan dito sa tapat ko, inggitero ka. Palibhasa walang nagkakagusto sa iyo dahil maliban sa losyang ka na, pang-horror pa yung pagmamukha mo. Mga inggitera kayong lahat. Hintayin niyo lang na makapag-abroad ang anak ko at paghahampasin ko kayo ng tig 1,000 sa mukha. Mamatay kayo sa inggit dahil kaya akong buhayin ang anak ko. Nung mga oras na yun, ay isa-isang nagsipasukan sa kani-kanilang mga bahay ang ilang mga kapitbahay ni Shoni na ayaw madamay sa init ng ulo nito. Samantala, bago lumabas ng bahay, ay palingon-lingon naman si Badong sa buong kabahayan bago pumasok sa kwarto ni Kiara. Sigurado ako may tinatago siyang pera dito. Nasaan kaya yon? Baka dito sa damitan niya. Mating na nga. Dahan-dahan niyang iniangat ang pinakailalim na bahagi ng mga nakatuping damit. Pagkatapos ay may nakapasyang sobre na kulay puti. Ayos! Sabi ko na nga ba eh. Akin ang laman, sa'yo ang sobre. Kapag sinuswerte ka nga naman talaga, oo. Badong, ano na? Tulog ka pa ba? Anong oras na? Abay, bumangon ka na. Kung hindi, bubuhusan kita ng tubig. Huwag ka nang dumagdag sa init ng ulo ko. Maingat na isinara ni Badong ng dahan-dahan ang pinto ng kwarto ng dalaga. Pagkatapos ay nagmamadaling itinago sa kanyang bulsa ang pera. Agad na rin yung lumabas at yumapos sa noon ay nagngangangawa pa rin na si Shoni. Good morning, darling ko. Ang aga-aga naman ang init-init ng ulo mo. Ay, hindi mo naman kasi kailangan magpakahirap dito. Tingnan mo, mainit kaya.
Naku, masisila ang malaporselanang kutis mo niyan. Ano ka ba naman? Pansamantala lang naman to. Malay mo sa susunod na buwan, makaalis na si Kiara. Siyempre sa hirap ko dito sa pagtitinda at sa lahat ng sakripisyo ko para sa kanya, kailangan niyang bumawi sa akin. Isa pa, okay rin to. Kahit paano nakakadilihensya rin ako. Magtatabi ako ng 1,000 na pansugal natin mamaya, ha? Darling, baka naman makahalata yung anak mo. Manghingi ka na lang sa kanya. Sigurado naman na bibigyan ka nun. Hayaan mo na lang akong dumiskarte para sa atin. Huwag ka na makialam at pareho naman tayo makikinabang. Oo na. Maupo ka na muna dito at ako naman na magtitinda. Hoy, ganda, sexy! Bili kayo ng almusal. May ulam na rin, oh. Masarap to. Parang ako. Aray, pumasok ka na nga lang dun sa loob. Puwisit ka talaga. Ulam ang tinitinda mo tapos sarili mo yung binibida mo. Kung ano-ano pa nakikita mo. Ay kayo, anong sa inyo? Kung gusto niyong bumili, pili na. Huwag yung pag-aari ng ibang tinitingnan nyo. Aray ko, pumasok ka na kasi dun sa loob. Oo nga, papasok na nga eh. Ay, ayos. Makapag-almusal na nga lang at makabalik na sa higaan. Diskarte pala, ha? Magbantay ka diyang mag-isa mo. Bandang 8:00 ng gabi, pagod na umuwi si Kiara sa kanilang bahay. Nadatnan niya naman naghahapunan ang kanyang ina at si Badong. Mabuti naman at maaga-aga ka nakauwi ngayon. Sumabay ka na sa amin. May konti pang menudo. Ito na lang ang inulam namin at malapit na mapanis. Sige po, Nay. Mauna na po kayo at magpapahinga po muna ako. Pagod pa po kasi ako sa biyahe. Ano po pala? Kumusta ho ang benta? Maayos naman. Naka-4,000 naman. 4,000 ho? Wala naman ho yatang tirang ulam 4,000 po kasi yung puhunan ko doon. Oh, bakit? Minagic ko yung paninda mo? Baka masyadong malaki yung pagkakagayat ng karne. Aba naman, Kiara, pagod na ako sa lintik na pagtitinda na yan, tapos hahanapan mo pa ako ng benta na akala mo pag nanakawan ka ng sarili mong ina? Oo nga naman, Kiara. Dapat nagpapasalamat ka sa nanay mo. Ay, sarap. Hindi na lamang umimik pa si Kiara para hindi na humaba ang diskusyon. Natitiyak niyang masasaktan lamang siya kapag lalong nagalit ang kanyang ina. Pasimple na lamang siyang umirap sa lalaki na punong-puno ang bibig at sunod-sunod kung sumubo ng pagkain habang nakakamay lamang yon. Nakakainis. Akala mo naman may ambag siya sa bahay na to. Palamunin lang naman. Mabulunan ka sana. Oh, darling, okay ka lang ba? Ano ka ba naman kasi maghinay-hinay ka lang sa pagkain? Tubig! Kailangan ko ng tubig! Nakangising na palingon si Kiara habang dinadampot ang wallet na pinaglagyan ng pera na kita sa pagtitinda ng ulam nung araw na yun. Buti nga sa'yo. Kaya pa po ba? Baka ho kailangan na natin siyang isugod sa malapit na punerarya. Ay, ospital pala. Kita mo na, may sa demonyo rin talaga yung anak mo no? Gusto na yata akong mamatay. May lahi bang mambabarang ang pamilya ng tatay niyan? Muntik na ako dun Kung ano-ano kasi lumalabas din sa bibig mo. At pwede ba huwag mo ipaalala sa akin ang hayop na yon? Kumukulo ang dugo ko. At nawawalan ako ng ganang kumain. Buti na lang at may pakinabang ang anak niya kesa naman sa kanya na tinalikuran ang kanyang responsibilidad sa akin. Pagkapasok naman ni Kiara sa kwarto, agad nagbihis yon ng kanyang pambahay na damit. Pagkatapos, iniligpit ang kanyang higaan. Maya-maya, naisipan niyang muling bilangin ang kanyang ipon. Siguro naman kakasya na to para sa medical. Tsaka magkano na nga palang laman ng sobre? Teka, nasa na yon? Nay! Oh, tinatawag kaya tanong anak mo. Puntahan mo na at baka importante. Agad naman na tumayo si Aling Shoni sa kanyang kinauupuan at tumungo sa kwarto ng kanyang anak. Oh, bakit? Ano bang problema? Nay, pinakailaman niyo ba yung pera ko dito? Nay, kailangan ko yun Gagamitin ko na yun bukas. Tigilan mo ako sa mga kalokohan mo, ha? Halos inabot na ako ng hapon sa labas sa pagtitinda tapos pagbibintangan mo ko? Anong akala mo sa akin? Magnanakaw?
Eh bakit nga nawawala? Nandito lang yun eh. Ngayon wala na. Hindi pwedeng mawala yun na. Kailangan ko yun bukas. Eh anong gusto mong gawin ko? Wala nga akong kinuha. Nay, tayo lang nga nandito. Imposible namang... Teka. Galit na lumabas si Kiara, sabay tinabig ang braso ng noon ay abala pa rin sa pagkain na si Badong. Hoy, ikaw ang naglakaw ng pera ko, ano? Umamin ka! Ano ako? Ano sinasabi mo dyan? Huwag mo akong pinagbibintangan, wala akong ginagawa masama. Tanungin mo pa nanay mo. Mga sinungaling kayo. Hindi na kayo naawa sa akin. Ang tagal kong pinaghirapan ng perang yun eh. Nakangisi siyang nilapitan ni Aling Shoni, sabay hinila sa braso at pinagsasampal. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Wala ka talagang respeto. Kami na itong tumutulong sa'yo, pinagbibintangan mo pa kami magnanakaw. Darling, tama na yan. Ay, nagsasabi ako ng totoo, Kiara, ha? Hindi kita magagawang pagnakawan, lalo na't ikaw to naghahanap buhay para sa ating tatlo. Hindi na lamang umimik pa si Kiara na noon ay napahagulhol na lamang dahil sa halo-halo na niyang emosyon. Isinara niya ang pinto at nagbuhos ng sama ng loob. Pinaghahampas niya pa ang kanyang unan, dala ng sobrang galit. Alam niyang isa lamang sa mga kasama niya sa bahay ang nagnakaw ng kanyang inipon. Nang kumalma na ang kanyang kalooban, nag-isip siya ng paraan kung paano masusolusyonan ang kanyang problema. Hanggang sa maalala niya ang kaibigang si Sander, nagmamadali siyang nagpalit ng damit at dinala ang kanyang wallet. Hindi na siya nagpaalam sa dalawa na noon ay nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Kita mo na, napakawalang modo. Hindi pa nakakaalis, ginaganyan-ganyan niya na ako. Ang kapal ng mukha. Alam mo, konting-konti na lang makakalbo ko talaga yung Kiara na yan. Kumalma ka na, mahal ko. Alam mo bang kanina ko lamang siya nakita na galit at parang gustong manakit? Ay, baka nga naman totoong nawawalan siya ng pera. Sige, sabihin na nating nawawala ang pera niya pero hindi naman akong kumuha. Wala akong kinuha. Sa benta kanina, oo, nagbawas ako pero wala akong alam sa nawawalang pera niya. Kahit alam ko yun, hindi ko yun babawasan dahil alam kong kailangan niya. Wala namang ibang tao dito kundi tayo lang dalawa. Alam ko namang mukha kang pera pero wala ka namang ugali magnakaw, hindi ba? Eh, oo naman. Sinasaway pa nga kita sa pangungupit mo tapos pagbibintangan niya ako magnanakaw? Naku, hindi naman yata tama yun. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Kiara ang kanyang kaibigan habang siya ay nakasakay sa tricycle. O Kiara, kumusta? Bakit napatawag ka? Okay ka lang ba? Pasensya ka na ha. Hindi ko agad napansin yung tawag mo. Nakatulog na kasi ako pagkagaling ko sa trabaho eh. Nasaan ka ba? Bakit ang lakas ng hangin? Pinatay na lamang ng dalaga ang kanyang cellphone dahil hindi naman sila magkaintindihan nung mga sandaling yun. Makalipas ang ilang minuto, may narinig si Sander na tricycle na tumigil sa kanilang harapan. Nung nabasa niya ang mga mensahe sa kanyang cellphone, agad naman siyang lumabas sa kanyang kwarto. Napasigaw pa siya nang bumungad sa kanya ang kanyang lola Manda na may hawak na malaking kandila. Lola naman! Atakihin ako sa puso sa iyo eh. Ay, bakit naman kasi ang aga niyong pinatay ang ilaw dito sa sala? Bakit ba? Eh, nagtitipid ako eh. Ayaw ko masyadong malaki ang binabayaran mo buwan-buwan. Nagpapakahirap ka sa trabaho kaya dapat ang pera mo, iniipon mo. Para kapag nag-asawa ka na may ipapakain ka sa kanya at sa magiging mga anak ninyo. Sus, oo na po mahal kong lola. Sige na po, ituloy nyo na kung anong ginagawa nyo at may bisita po ako sa labas. Bakit hindi mo papasukin? Napadaan lang ho yun dito. Sige na, pumasok na kayo sa kwarto nyo. Ikaw ba'y may itinatagong girlfriend? Umayos ka, hindi pwedeng basta-basta ka na lamang tatanggap ng babae sa bahay mo na walang permiso ko. Kailangan ko muna makasiguro na matino at hindi basta-bastang babae lang ang mapapangasawa mo. Lola, wala pa ho akong girlfriend at wala ho akong itatagong sikreto sa inyo kung sakali man.
Talaga? Talaga? Hindi mo girlfriend yun? Sige nga, sasama ako sa labas. Lola naman eh. Sige kayo, kapag lumabas kayo, tatawagin ko si Lolo Magno. Sabi ko nga, papasok na ako sa kwarto eh. Ay, natigil tuloy ang pagre-ritual ko. Akala ko naman kasi ikaw yung nasa labas at napagsarhan kita ng pinto. Nandiyan ka na pala sa kwarto eh, wala ka man lamang pasabi. Inaantok na tuloy ako. Sige na, matulog na po kayo. Nang masigurong nakapasok na si Lola Manda sa kanyang kwarto, patakbo namang tumungo si Sander sa kanilang gate. Pasensya na, natagalan ako. Ang kulit kasi ni Lola eh. Oh, ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka? Niloko ka ba ng boyfriend mo? Sira! Kailan pa ako nagka-boyfriend? Alam ko naman, pinapatawa lang kita. Ano ba nangyari? Yung pera na gagamitin ko sa requirements at medical nawawala. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa buhay, di ba? Malakas ang hinala ko na isa sa kanila nakialam ng pera ko. Bukas ko na kailangan yun eh, tsaka pa nawala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan ako mangungutang? Saan ako kukuha ng... Sige lang, iyak mo lang yan. Ilabas mo yung sama ng loob mo. Kung gusto mo silang murahin mo. Gusto mo, tulungan pa kita eh. Ay, ang tibay mo rin oh. Hindi ko alam kung paano ka nakakatiis sa ganyan. Kasi kung ako nasa sitwasyon mo, nako, sigurado matagal na akong lumayas. Kung pwede nga lang sana ginawa ko na eh. Alam mo naman, kahit ganun si nanay, mahal na mahal ko yun. Nanay ko siya at anak niya pa rin ako. Darating ang panahon na kapag iniwan na siya ng lalaki na yon, ako na lang ang meron siya. Kaya hindi ko siya pwedeng iwan. Masyadong malambot yung puso mo pagdating sa nanay mo. Sobra ka. Pero, alam mo, dapat siya rin eh. Di ba? Ay, ngayon mag-a-abroad ka, ano sa tingin mo? May mapupuntahan ba yan? Magbabago na kaya ang nanay mo? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado pero isa lang naman ang hiling ko. Ang makita niya ako bilang anak na gusto siyang bigyan ng magandang buhay. Hindi salot at dahilan kung bakit miserable siya hanggang ngayon. Gusto kong mabago ang tingin niya sa akin. Gusto kong maayos yung relasyon namin mag-ina at mapatawad niya na ako sa kasalanan na hindi ko naman talaga... Ano ka ba? Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan eh. Sadyang makitid lang ang utak ng nanay mo. Alam mo, kapag nakaalis ka na, huwag mo ibibigay lahat sa kanya. Magtira ka para sa sarili mo. Sigurado ako na magpapakasarap yun, pati yung kinakasama niya. Maawa ka naman sa sarili mo. Oo, mahal na mahal mo ang nanay mo, pero walang masama na unahin at mahalin mo rin ang sarili mo. Yung kapakanan mo. Salamat ah. Buti na lang talaga kahit malas ako sa magulang. Maswerte naman ako at may kaibigan naman akong tulad mo. Si Lola, kumusta? Okay lang yun. Ganun pa rin, dating gawi. Siya nga pala, alam kong kailangan mo ng pera. Pahihiramin muna kita, may ipon ako dito. Ha? Talaga? Pahihiramin mo ako? Bakit naman hindi? Gusto mo ba hayaan na lang kitang umiyak? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nandito lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Basta kapag nasa ibang bansa ka na, ingatan mong sarili mo. Tandaan mo, naghihintay ako dito. Naghihintay naman saan? Ano? Sa bayad sa utang mo, tapos pasalubong mo pag-uwi. Oo naman. Hindi kita makakalimutan. Talaga? As in? Siyempre. Bakit ko naman kakalimutan yung utang ko sa'yo? Ano bang iniisip mo? Oh, wala. Baliw? Ilang sandali pa, dahan-dahang pumasok si Sander sa kanilang bahay at kumuha ng pera. Nagmamadali rin yung bumalik sa labas at iniabot sa kanyang kaibigan ang perang hinihiram nito. Sige na, umuwi ka na at magpahinga ka na. Huwag mo nang iwawala yan ha. Pasensya na, gusto man kitang patuloyin, kaya lang alam kong takot ka kay Lola. Tsaka alam mo naman kung gaano kakulit yun. Oo, alam ko naman yun. Salamat ulit, Sander ha. Sige, alis na ako. Maraming salamat. Kumakaway pa ang dalaga habang naglalakad papunta sa may sakayan ng tricycle. Nakangiti naman pinagmamasdan yon ng binata, ngunit nakaramdam pa rin siya ng awa at lungkot dahil sa pinagdaraanan ni Kiara.
Samantala, bandang 11:00 ng gabi ay napasilip naman si Aling Shoni sa kwarto ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang yun na makita na wala doon ang kanyang anak. Nilayasan na ba ako ng lintik na yon? Ay, nakakaubos talaga ng pasensya. Sino ba naman kasi nagnakaw ng... Ay, ewan, sumasakit ang ulo ko. Bahala ka sa buhay mo. Pasasaan ba't makakadiskarte ka naman kung paano may tutuloy ang pag-abroad mo? Ay, bakit ba pinoproblema kung problema ng iba? Makatulog na nga. Ang sakit ng katawan ko. Ay. Pagkapasok ni Aling Shoni ay siya namang pagdating ng kanyang anak. Dahil sa matinding pagod at sa dami ng nangyari nung araw na yon ay agad na rin yung nakatulog. Makalipas ang isa pang buwan, diretso lamang sa pag-aasikaso si Kiara at tuluyan na nga siyang makakaalis ng araw na yon. Gabi pa ay inihanda na niya ang kanyang dadalhing maleta. Tinulungan pa siya ng ina na animoy asikasong-asikaso sa kanya. Sigurado ka bang wala ka nang nakalimutan? Mag-iingat ka doon. Huwag kang tatanga-tanga at walang tutulong sa iyo doon kundi sarili mo lang. Tsaka nga pala, kapag nandun ka na, lagi mo akong tatawagan para hindi ako nag-aalala dito, ha? Para naman nag-aalala talaga siya sa akin. Sige ho, sana nga po swertehin ako sa amo ko. Sana mabait sila. Aba, ayusin mo ang trabaho mo para magustuhan kanila. Huwag kang makakalimot. Baka mamaya makalimutan mo na may nanay ka na umaasa at naghihintay sa iyo dito. Padadalhan ko agad kayo sa unang sahod ko. Ipaayos niyo itong bahay natin tapos wag ho sana kayo... Oo na. Hindi mo na ako kailangan pagsabihan at paalalahanan. Alam kong ginagawa ko. Sandali lang, tatawag ako ng tricycle. Nay, sandali lang ho. Oh, bakit? Pwede ko po ba kayong... Mahigpit na niyakap ni Kiara ang kanyang ina. Nay, mag-iingat po kayo dito, ha? Alam ko hanggang sa ngayon ay malayo pa rin ang loob niyo sa akin, pero mahal na mahal ko po kayo. Pasensya ka na rin. Ikaw naman kasi hindi ka na nasanay sa ugali ko. Baliktarin mo man ang mundo, nanay mo pa rin ako. Hindi na natin mababago yon. Kaya sana'y maiahon mo ang buhay natin sa kahirapan. Baka sakaling makalimutan ko na ang lahat ng... Ay, sige na, tama ng pagdadrama at kailangan mo ng bumiyahe. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Bago umalis ang dalaga, kahit papano ay nakaramdam naman siya ng tuwa. Yun kasi ang unang pagkakataon na nayakap niya ang kanyang ina. Mula pagkabata, sanay na siya sa bulyaw at palo ni Aling Shoni. Tandang-tanda niya pa kung paano nagagalit yon kapag nadadapa o di kaya ay nagkakasakit siya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagiging dagdag isipin pa sa mga problema nito. Pagdating sa kanyang papasukan, maswerteng mabait ang mag-asawang kanyang amo. Natuwa rin ang mga yon sa kasipagan at kabaitan ng dalaga. Sa loob ng isang buwan, agad niyang nakapalagayan ng loob ang kanyang mga amo. Isang araw. Hello? Oh, ano na? Kumusta ka na dyan? Mukhang ang saya-saya mo ah. May pa-post-post ka pa. Hindi mo man lang yata naisip kung may kakainin pa ba ako rito. Nay naman, hindi naman ho sa ganon. Sabi ko naman ho sa inyo kapag nakasahod na ako, magpapadala ko agad. Kaya nga ho ako tumawag ngayon eh. Ang ibig sabihin, may papadala ka ngayon? Magkano? Dami-damihan mo ha? At marami akong pinagkakagastusan dito. Tsaka parang gusto kong ituloy yung pagtitinda at naghahanap yung mga customer natin. Sayang naman. Talaga ho? Kaya niyo po ba? Aba, syempre naman. Tinutulungan naman ako ni Dong Bads. Kayang-kaya ko yan. Basta may puhunan, tuloy ang negosyo. Alam mo na, para naman may mapuntahan ang sinasahod mo. Salamat naman ho kung ganon. Sige po, magpapadala na ho ako. Tatawag na lang ho ulit ako maya-maya. Ay siya, sige na. Hihintayin ko. Nay, pinatay agad? Si nanay talaga. Ay, pero mabuti naman at medyo bumabait na siya ngayon.
Okay naman yung naisip niya, kesa naman maubos niya yung pera na pinapadala ko sa pagsusugal, alak at sigarilyo. Tama ring pagtrabahuhin niyang badong na yon. Aba, ang sarap kaya ng buhay niya. Mas mahal pa nga siya ni nanay kesa sa akin eh. Dahil libre ang tirahan at pagkain, wala siyang gaanong pinoproblema. Nakakapagpadala siya ng 15,000 sa ina at 5,000 naman kay Sander para mabawasan ang kanyang utang na 20,000. Nang makita ni Aling Shoni ang notification sa cellphone ng padala ni Kiara ay tuwang-tuwa yun. Ngunit nagbago ang timpla ng mukha nito nang makita niya kung magkano. Ano? Badong, basahin mo nga. Malabo lang yata ang mata ko. Magkano ba itong pinadala ni Kiara? 15,000. 15,000 pesos lang? Aba, tinitipid niya ba ako? Humanda siya sa akin mamaya. Ikaw naman, siyempre unang sahod lang ng anak mo. Baka mamaya kailangan niya rin dun o di kaya ay may babayaran din siya. Hindi ba't nangutang yun sa kaibigan niya? Sinabi ko naman sa kanya na marami akong bayarin. Hindi naman kakasya yun sa atin eh. Buisit talaga, pinapainit niya na naman ang ulo ko. Darling, kumalma ka lang. Ano ka ba naman? Baka mamaya mawala ng gana yung anak mo na padalhan ka kapag sinungitan mo ng ganyan. Gumawa ka na lang ng paraan sa susunod. Yung tipong hindi ka niya matitiis. Ano? Kailangan ko pa magkasakit para lang bigyan niya ulit ako ng pera? Eh, bakit naman hindi? Kasi, paano na lang ang pagsusugal natin yan? Isa pa, nangako ka sa mga kaibigan natin na magpapainom ka kapag nagpadala na si Kiara. Alam ko naman yon, at hindi naman pwedeng hindi. Nakakahiya kaya. Baka sabihin nila sinungaling ako. Halika na, umalis na tayo at kunin na natin tong padala. Ako nang bahalang dumiskarte kay Kiara kapag naubos na ito. Nang makuha ang perang padala, ay agad na namili ng kung ano-ano ang dalawa. Hindi nila namalayan na umabot na sa mahigit 10,000 ang halaga ng kanilang mga nabili. Ang natitirang pera ay ipinatabi kay Badong para may pampainom sa mga kaibigan nilang kapwa sugarol at mga lasinggero. Nang makauwi sa bahay, tsaka lamang napansin ni Shoni na marami na palang missed calls si Kiara. Ay, bahala siya. Tumawag na lang siya ulit kung gusto niya. Ako pang pagdadamutan niya. Habang inaayos ang mga pinamili, ay bigla naman tumunog ang kanyang cellphone. Darling, sagutin mo na. Magpasalamat ka pa rin. Okay na yung kesa wala. Oo na, eto na nga. Sasagutin na. Yan. Huwag mo nang sungitan at nakakahiya naman. Nakakahiya? Siya dapat ang mahiya. Nag-abroad pa siya kung ganyan lang naman ay papadala niya sa akin. Pambihira ka naman, oo. Ngayon nga lang tayo nakabili ng mga mamahaling damit at sapatos, nagagalit ka pa. Isa pa, marami naman tayong nabiling pagkain. Sakto na yan hanggang sa susunod na padala niya. Ay, oo na, tumahimik ka na. Hello? Pasensya na hindi ko napansin yung tawag mo. Nasa biyahe ata kami kanina eh. Okay lang ho, Nay. Kumusta ho? Nakuha niyo na po ba yung pera? Ay, oo, nakuha na namin yung 15,000. Anak, magkano ang sahod mo ngayong buwan? May natira ka pa ba dyan? Meron naman po, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Libre naman po ako lahat dito. Oo, nasabi mo naman yan sa akin. Ang inaalala ko lang ay kung paano ko pagkakasyahin to hanggang sa susunod na padala mo. Nay, ipuhunan niyo ho kahit yung 5,000 lang sa pagtitinda ng ulam para ho... Ay, sige. Paano? Marami pa akong asikasuhin. Salamat na lang. At agad niya nang pinatayan ng tawag ang kanyang anak. Ano nangyari doon? Kulang pa ba yung padala ko? Ay, hindi naman pwedeng ipadala ko sa inyo lahat. Wala na nga halos natira sa sahod ko eh. Ay, si nanay talaga. Makalipas ang ilang buwan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng dalaga. Kung minsan ay nakakapagpadala pa siya kahit alanganing petsa dahil biglang nang hihingi ng pera si Aling Shoni. Aray! Ang sakit na naman ng tiyan ko. Ano po ba nangyayari sa inyo? Ano po ang sabi ng doktor? May sakit na po ba kayo? Kailangan kong magpa-MRI para makita kung anong meron dito sa bituka ko. At
Pabugso-bugso ang sakit, anak. Baka naman ho kasi walang tigil na naman kayo sa pag-iinom. Aray, ano ka ba naman? Sinisi mo pa talaga ang alak eh. Yun na nga lang ang nagpapasaya sa akin. Tsaka kumpara nun, mahina at bibihira na lang naman akong uminom ngayon. Sabi ko naman sa'yo, abala ako sa pagluluto at pagtitinda dito sa pinapagawa kong maliit na karinderya sa tapat natin. Kaya lang, paano na to? Hindi ako makakapagtrabaho ngayon. Anak, baka may tago ka dyan. Kailangan ko kasi ng 25,000 para makapagpa-MRI ako eh. Mahirap naman kung nandyan ka nga. Hindi mo naman ako maipapagamot man lang. Magkano po ang kailangan nyo para sa abot 20 o hanggang 25,000? Malaki-laki po palang halaga, pero sige po, Nay, magpapadala po ako agad. Sige na po, pahinga muna kayo. May gagawin na rin po kasi ako eh. Ay, sige anak, salamat ha. Buti na lang talaga at may maayos ka ng trabaho dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Huwag po kayo mag-alala, magagawan ko naman po yan ng paraan. Basta ang importante gumaling po kayo, magsimba rin ho kayo. Malaking bagay rin ho yun sa pagpapagaling ninyo. Ay sige anak, kung may gagawin ka na, sige na, ibaba na natin to at magro-rosaryo pa ako. Tumawag ka na lang ulit kapag magpapadala ka na ng pera, ha? Matapos ang tawag na yun, malakas na humalakhak si Shoni at pati na rin si Badong. Grabe ka, darling. May parosaryo ka pa nalalaman. Masyado mo namang ginalingan ng pag-arte. Aba, syempre, kita mo naman, paniwalang-paniwala sa akin ang bruha. Ay, yun lang naman pala ang paraan para magkapera tayo eh. Madami na naman tayong pansugal. Maiinggit na naman ang amiga ko sa sugalan sa dami ng pansugal ko. Siya, maligo ka na't magbihis at sa labas tayo kakain ngayon. Ang galing naman talaga ng darling ko, kaya mahal na mahal kita eh. Pakis nga. Baka naman pwede mo na akong bilhan ng relo ngayon. Oo na, bilisan mo na't maliligo na rin ako. Pwede naman tayong magsabay, bakit naman mauuna pa ako? Ay nako, ikaw talaga. Bago pa man makaalis ang dalawa, ay muling tumawag si Kiara para ipaalam na naipadala niya na ang hinihinging pera ng kanyang nanay Shoni. Aray ko, salamat anak ha. Salamat talaga. Sana maging maganda ang resulta at mahihirapan tayo sa pagpapagamot. Isa pa, ayaw ko ring magkasakit. Ayaw ko pa mamatay na hindi pa man lamang nararanasan ang maginhawang buhay na ipinangako mo sa akin. Sige na, mag-iingat ka dyan. Oh, anong sabi? Nakapagpadala na ba siya? Yes. Tara na. Ay, ganito kasarap ang buhay kapag hindi kami nag-aaway. Hindi ko na siya kailangang daanin pa sa init ng ulo para magbigay ng pera. Dahil ngayon, kusa niyang ibibigay para lamang gumaling ako. Agad na ring umalis ang dalawa para kunin ang perang ipinadala ni Kiara. Pagkatapos ay kumain sila sa labas at bumili ng kung anuman na kanilang magugustuhan. Binilhan ni Shoni si Badong ng relo at bumili naman siya ng bag para sa kanyang sarili. Sa loob ng 1 taon na pagtatrabaho ni Kiara sa ibang bansa ay marami na ring alahas na nabili si Aling Shoni. Lagi ring bago ang kanyang damit kapag pupunta sa sugalan, samantalang hindi naman masimulan ang pagpapaayos ng kanilang bahay. Matapos mag-shopping ng dalawa, bit-bit ang kanilang mga pinamili ay aksidente namang nakita sila ni Sander, ang matalik na kaibigan ni Kiara. Kinunan pa niya ng larawan ang dalawa sabay ipinadala sa kanyang kaibigan at tinawagan niya kaagad yun. Hello? Nakita mo ba yung pinadala ko sa iyong mga picture? Hindi pa eh. Teka lang ha. Katatapos ko lang kasi sa ginagawa ko. Kumusta? Ay, teka. Ano ba to? Saan mo ba to nakita? Ay, kani-kanina lang yan. Mukhang ang saya-saya nila Aling Shoni at Badong dyan sa mga pinamili nila. Pakialamero ko, no? Pero tingnan mo naman kung gaano karami. Teka nga, ngayon lang ba talaga to? Sigurado ka? Oo, nandito pa ako sa mall at kaalis nga lang nila. Ang sweet pa nga eh.
Nakakainggit. Ay, napakasinungaling talaga ni nanay. Ang sabi niya may sakit siya. Kailangan niya ng malaking halaga para sa MRI tapos ipang-shopping niya lang kasamang badong na yon. Ang tagal kong inipon ng perang yun tapos lulustayin niya lang. Hindi man lang niya iniisip yung pagod at sakripisyo ko dito. Ay, grabe talaga yun si Aling Shoni. Nagawa pa talaga niya magsinungaling para lang magpadala ka ng pera. Wala na. Malala na talaga siya. Napapagod na ako, Sander. Siguro nga panahon na para tasing ko siya. Hindi ko na kaya sikmurain lahat ng kasinungalingan niya. Buti na lang talaga nakita mo sila dahil kung hindi, baka maraming beses pa nila ako maloloko. Kinagabihan, habang nanonood ng TV sila Aling Shoni at Badong ay tumawag si Kiara. Ano ba yan? Kung kailan naman kumakain, tsaka naman niya naisipang tumawag. Storbo? Ay. Oh, ayusin mo. Di ba nga may sakit ka? Ay, oo nga pala. Sandali lang naman. Hello, anak. Kumusta? Aray ko, ang kirot na naman ng tiyan ko. Kumusta ho ang resulta ng sa pagbalik ko raw sa susunod na linggo malalaman. Pero binigyan naman ako ng reseta, pampawala ng kirot dito. Kaya lang, naubusan na ako ng pere. Pero huwag ka mag-alala, kaya ko pa naman. Grabe, ang galing-galing niyo talaga, Nay. Talaga namang napapaniwala niyo ako. Ano bang sinasabi mo? Nay, tama na. Tumigil na kayo sa pagpapanggap niyo na may sakit kayo. Alam ko nang totoo na gawa-gawa niyo lang ang lahat. Ang sabi niyo pupunta kayo sa ospital pero nasan kayo kanina? Nasa mall nagsha-shopping. Sana ginalingan niyo na rin pati sa pagtatago. Kaso wala eh. May nakakita sa inyo at nasa akin ang mga ebidensya ng panloloko niyo sa akin. Alam niyo kung ano pang mas masakit? Yang pala mo ninyong kinakasama na mahal niyo masyadong garapal. Kung todo flex ng bagong damit, sapatos, at ngayon may bago pa siyang relo. Saan kayo kumukuha ng kakapalan na mukha? Anong akala niyo sa akin, robot na hindi napapagod? Ginagawa niyong utu-utu ang sarili niyong anak. Anong klase kayong ina? Aba, ang lakas na loob mo para pagsabihan ako ng ganyan? Bakit? Anong pinagmamalaki mo? Dahil nakapag-abroad ka na, ganyan mo na lamang akong kakausapin? Ano naman kung pinakikinabangan ko ang pera mo? Anak naman kita, at kulang pa lahat yon sa lahat ng pinagdaanan ko dahil sa'yo. Diyan naman kayo magaling eh. Manumbat. Bakit? Kasalanan ko ba kung nagpabuntis kayo na maaga? Kasalanan ko ba kung bakit hindi kayo pinanindigan ng tatay ko? Anak niyo ako. Responsibilidad niyo ako. Pero mula pagkabata ni minsan hindi niyo pinaramdam sa akin na mahal niyo ako, na mahalaga ako sa inyo, na may pakialam kayo sa akin. Pagod na ako maging anak niyo. Ayoko na. Ang kapal na mukha mo para sabihin yan. Pwes kung kinamumuhian mo ko bilang nanay mo, mas lalong ayaw din kitang maging anak. Buisit, wala kang respeto. Mula ngayon kalimutan mo na may ina ka pa. Sa sobrang sama ng loob ni Kiara, hindi niya na napigilan pang maglabas ng hinaing sa kanyang among babae. Para makahinga sa pinagdaraanan ay pinag-day off siya noon at nakipagkita siya sa mga kapwa Pinoy na nakikipagsapalaran din sa ibang bansa. Doon ay nakilala niya si Dexter, binata, mabait at masayahin. Mula nang sila'y maging magkaibigan, yun ang madalas niyang naging takbuhan kapag nakakaramdam siya ng pagod at dinadaingan ng kanyang mga problema. Madalas ang kanilang naging pagkikita hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. Nagkapalagayan sila ng loob at nauwi na sa mas malalim na relasyon. Isang araw. Hindi ito maaari. Hindi kaya buntis talaga ako? Ilang araw ko nang hindi makontak ang Dexter na yon. Ano ba nangyari sa kanya? Tatakbuhan niya ba ako sa halagang 10,000? Ay, ano bang gagawin ko? Kailangan niya akong pakasalan kung hindi ay... Ano ba itong pinasok ko? Ayokong makulong.
Nang makita siya ng kanyang amo sa ganoong kalagayan, ay agad siyang nilapitan noon at inusisa kung ano ang nangyayari. Nagsabi na lamang siya ng katotohanan kahit takot na takot siya nung mga sandaling yun. Mahigpit kasing ipinagbabawal yun sa Saudi Arabia. Sa tulong ng kanyang employer ay nabigyan siya ng exit permit para makauwi ng Pilipinas ng mas maaga. 2 buwan pa yun bago matapos ang kanyang kontrata. Binigyan pa siya ng pera ng kanyang amo maliban sa huling sahod niya para na rin sa kanyang pagbubuntis. Nang makarating sa Pilipinas, dumiretso siya sa kanilang bahay dahil wala naman siyang mapupuntahan. Nahiya na rin kasi siyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang si Sander dahil sa kanyang sitwasyon. Gulat na gulat si Aling Shoni nang bumungad sa kanilang pinto si Kiara, dala ang 2 maleta. Oh, bakit nandito ka? Ang kapal na mukha mo magpakita sa akin pagkatapos mong talikuran ang obligasyon mo sa loob ng 2 buwan? At saka, hindi pa tapos ang kontrata mo ha? Ilang araw lang ho ako. Maghahanap ako ng malilipatan. Magpapahinga lang muna ako. Buntis po ako. Anong sabi mo? Buntis ka? Sinong tatay niyan? Tinakasan ho ako. Kaya ko naman hong buhayin ang anak ko at hindi ko siya kailangan. Umuwi ka rito para bigyan ako ng kahiyan? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin, ha? Alam mo na nga pinagchichismisan na tayo dito, dadagdag ka pa. Ang tanga-tanga mo. Akin na yung mga maleta mo. Hinalughog nun ang mga gamit ni Kiara. Kinuha ang mga dala niyang mapapakinabangan, pati na rin ang kanyang pera. Nay, ano ba? Huwag niyong kunin yan. Para sa anak ko yan. Para sa anak? Talaga bang may balak kang buhayin ang batang yan? Para ano? Maging miserable rin katulad ko? Bahala ka sa buhay mo. Umalis ka na dito. Naibalik niyo sa akin yan. Akin na yan. Ano ba? Bitawan mo ako. Lintik ka talagang bata ka. Busit na ako sa katigasan ng ulo mo. Wala kang kwenta. Aray ko. Isinara ni Aling Shoni ang pinto habang hindi makatayo si Kiara sa sakit ng kanyang balakang dahil sa malakas na pagkakatulak sa kanya ng kanyang ina sa simento. Nilapitan naman yun ng ilan sa kanilang mga kapitbahay at tinulungan na makatayo. Napakasalbahe talaga ng nanay mo. Mas mabuti pang umalis ka na lang kaysa magtiis ka sa pagmamaltrato niya sa iyo. Matapos manumbalik ang kanyang lakas, ay inihatid naman siya ng isang tricycle sa bahay ni na Sander. Labis naman siyang nagpasalamat sa mga tumulong sa kanya at napapaluha na lamang ang dalaga nang makita kung paano nagmamalasakit sa kanya ang mga yon. Labis namang nag-alala si Sander at ang lola nito nang mapansin na namumutla pa rin si Kiara. Hindi rin nila maawat ang paghikbi ng dalaga. Bakit kasi hindi mo ako sinabihan na uuwi ka na? Sana sinundo na lang kita. Ilang buwan ka rin hindi nagparamdam. Ano ba nangyari sa'yo? Gusto mo bang humiga? Sandali lang at kukuha ko ng unan. Ay naku, napakaputla mo. Kumuha ka nga ng sabaw ng nilagang baboy, Sander, bago ka mag-usisa na mag-usisa dyan. Matapos nilang mapakalma ang dalaga, ay paisa-isa nang sinabi ni Kiara ang lahat ng nangyari. Ay, Jesus Mariosep, bakit naman kailangan mo pang pagdaanan ng sinapit ng nanay mo noon? Ay, maaring pareho po kami ng pinagdaanan pero hindi ko hahayaan na sapitin ng anak ko ang ginawa niya sa akin. Wala siyang awa. Pati pera na para sa anak ko kinuha niya. Wala siyang tinira sa perang nasa wallet ko. Napakamakasarili niya at wala siyang konsensya. Aray ko, ang sakit ho ng tiyan ko. Ay, Diyos ko, dinudugo ka. Sander, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Hindi, iligtas niyo ang baby ko.
Sa kasamaang palad dahil sa matinding stress, hindi nakaligtas ang batang nasa kanyang sinapupunan, dahilan para lalong magtanim siya ng sama ng loob sa kanyang sariling ina. Hindi rin mawala sa kanyang isip kung paano siya tinulak noon na naging isa rin sa matinding dahilan ng tuluyang pagkawala ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Pagbabayaran mong lahat ng ginawa mo sa akin, Nay. Tutal wala naman akong kwentang anak para sa'yo. Ipaparamdam ko yun sa inyo ng paulit-ulit. Mas lalo kong gagawin miserable ang buhay mo. Kinamumuhian kita. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang baby ko. Tahan na. Kailangan mo magpalakas. Hindi pa dito natatapos ang buhay mo. Marami pang pwedeng mangyari, lalo na ngayong malaya ka na sa kalupitan ng salbahe mong ina. Lola, kailangan ko ho kayo. Kailangan ko ho ang tulong ninyo. Gusto kong gumanti sa lahat ng sakit na nararamdaman ko dahil sa kanya. Mambabarang po kayo, hindi ba? Abat, oo. Kaya nga takot na takot ka sa akin noon dahil nakita mo akong... Ay, ewan ko sa iyo. Natakot ka sa akin pero hindi sa nanay mong saksakan ng sama ng ugali. Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo bang turuan siya ng leksyon? Opo. Gusto ko na paggising niya isa sa mga araw na ito, wala nang lahat ng mahalaga sa kanya, na wala siya magagawa para bumangon at tulungan ang sarili niya. Bigyan niyo siya ng sakit na walang lunas katulad ng pagiging sinungaling niya. Tingnan ko lang kung hindi siya iwanan ng badong na yon kapag hindi na siya mapapakinabangan. Yun lang ba? Nako, madali lamang yan. Walang problema basta wag lang tayong magpapahuli kay Sander at siguradong hindi yun sasang-ayon sa atin. Wala eh. Kung gaano ko kademonyita sa mga halangang kaluluwa, ay kulang naman na tubuan si Sander ng pakpak sa sobrang bait. Ano po bang kailangan kong gawin, Lola? Bigyan mo lamang ako ng larawan o di kaya ay kahit ano sa kagamitan nila para maisagawa ko ang ritual ng pambabarang sa lalong madaling panahon. Agad na kinuha ni Kiara ang kanyang mga gamit at kumuha ng larawan sa kanyang wallet. Ito lang ho ang nag-iisang larawan na meron ako. Yan din po yung lalaki ang katabi niya. Walang ibang ginawa yan kundi magpakasasa sa perang pinaghirapan ko. At ito rin ho, ang lalaking tinakbuhan ng utang at responsibilidad niya sa akin. Aba, mahal ang sisingiling ko sa iyo nito. 3 na tong gusto mong ipakulam sa akin. Ano, lahat ba to ay bibigyan ko ng sakit o tutuluyan ko na? Kung yung anak ko nga ho namatay ng walang kasalanan eh. Sila pa kaya na malaki ang kasalanan sa akin? Siya, kung yan ang magpapagaan ng kalooban mo, ay gagawin ko ang kahilingan mo. Pero sana naman, anak, pagkatapos ng lahat ng ito ay piliin mo na lamang kalimutan ang lahat at huwag mong sayangin ang buhay mo. Gumawa ka ng paraan para bumangon ulit para sa iyong sarili. Nang sumunod na gabi, habang natutulog si Shoni ay may naririnig siyang mga bulong na animoy sumasabay sa ihip ng hangin mula sa nakabukas niyang bintana. Gusto niyang bumangon sa kanyang pagkakahiga at imulat ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya yun magawa. Animoy may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang buong katawan. Habang nakapikit ay nakikita niya ang kanyang sarili sa isang malalim na hukay at may isang babae na nakaitim na belo at abot talampakan ang itim na kasuotan. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay mula sa napakaraming nakatayong kandila at nakapalibot yon sa hukay. Hawak nito ang isang garapon na naglalaman ng iba't ibang matutulis na bagay, kulay pulang likido at walang buhay na insekto, iba-ibang uri ng mga uod. Kitang-kita niya kung paano ibinuhos yun sa kanyang katawan ng natitiyak niyang matandang babae.
Ang simula ng masalimuot na bangungot ng iyong buhay. Nakikita mo bang hukay na ito? Dito ka nararapat mamatay kasama ang mga insekto sa loob ng katawan mo dahil sa nakakalason mong pag-uugali. Badong, gumising ka! Ano ba, natutulog ang tao eh? Bakit ba? Anak ng... Ano yan? Bakit? Ano ba yon? Kinapa ni Shoni ang kanyang muka at napayuko sa kanyang tiyan, sabay pinasadahan ng tingin ang nagniningning niyang paa sa kapulahan. Ano nangyayari sa akin? Bakit ang dami kong bukol? Ang sakit! Ay, ang kate! May mga tumutusok sa tiyan ko! Badong, tulungan mo ako! Humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay! Paano tayo tutulungan ng mga yan eh? Lahat ay inaway mo na! Sa tingin ko may bumabarang sa'yo. Ang sama kasi ng ugali mo eh. Sa dami na nakaalitan mo, paano natin malalaman kung sino sa kanila? Hindi mo talaga alam kung paano gamitin yung utak mo, no? Dalhin mo ako sa albularyo o di kaya maghanap ka ng magaling na albularyo na magpapagaling sa lintik na... Ay, kapag nalaman ko kung sino may gawa nito, papatayin ko siya. Papatayin? Sa lagay mong yan, makakapatay ka pa kaya? Paano kung si Kiara may gawa niyan sa'yo, ha? Gaya ng sinabi ko, papatay ako. Anong karapatan niya para gawin to sa akin? Aba, kung sakaling siya nga, sana nun pa lang, sa inidoro ko na lang siya inire. Salo talaga siya sa buhay ko kahit kailan. Umanda siya sa akin. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Madadamay pa ako dyan sa... Makaalis na nga. Uy, sandali, saan ka pupunta? Kukuha ka ba ng albularyo? Ano akala mo sa akin, utusan mo? Kung yung anak mo na uto mo, ako hindi. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ang kulit mo eh. Hayop ka, bumalik ka dito. Pagkatapos ng lahat ng binigay at ginawa ko sa iyo, ito lang ang igaganti mo sa akin. Kulang na lang pakainin kita sa palad ko. Wala kang utang na loob. Ano, sasaktan mo ako? Sige nga, tumayo ka dyan. Ha? Habulin mo ako. Kapag gumaling ako kahit saan ka pumunta, hahanapin kita. Ikaw ang unang papatayin ko. Yan ay kung magagawa mo pang bumangon at gumaling dyan sa sakit mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Alam mo, kung ako nasa sitwasyon mo ngayon, mas maigi pa mamatay na ako kesa naman dyan sa sinasapit mo. Paano ba? Babay na, darling. Maghahanap muna ako ng mas bata at may pera. Hayop ka! Wala kang utang na loob! Mamatay ka na sana! Dala ang mga gamit, umalis na yun, na wala man lamang awang nararamdaman para kay Shoni. Mula umpisa, nanatili siya sa piling ng babae dahil yon ang bumubuhay sa kanya. Mula nang hindi na sinusustentohan ni Kiara ang kanyang nanay, nagkapatong-patong na ang utang nilang dalawa at hindi na rin halos makalabas ng bahay dahil nagtatago sila sa kanilang mga pinagkakautangan. Nang makaalis si Badong ay naramdaman ni Shoni ang matatalas na galamay sa kanyang tiyan na animoy mga insekto na nagkakagulo sa loob noon. Maya-maya nakaramdam siya ng mga bagay na bumabara sa kanyang lalamunan at sinabayan pa yon ng labis na sakit ng ulo. Tama na! Tulong! Tulungan mo ako! Ang ilang mga nakarinig na bagamat may sama ng loob sa babae ay nakaramdam pa rin ng awa at pinuntahan pa rin para tingnan ang kanyang kalagayan. Hindi sila makapaniwala nang madatnan nila yung sumusuka ng dugo na may mga bubog at mayroon pang mga tinik. Hindi sila makapaniwala nang makita kung gaano kalaki ang tiyan ni Shoni, gayon din ang mga bukol na animoy pahinog ng pigsa sa buong katawan nito. Ay, Jesus Mariosep, ipaalam nyo na kay Kiara ang kalagayan ng nanay niya. Hindi ba't nasa kabilang baryo lamang yun nakatira? Ay nako, sa ginawa niya sa anak niya, malamang sa malamang hindi na pupunta yun dito. Yan ang napala niya, karma niya na yan. Patuloy sa paghiyaw at hinanghinana si Shoni. Nagulat na lamang ang mga naroon nang biglang dumating si Kiara. Maraming salamat ho sa malasakit nyo.
Pero hindi niya ho kailangan ng tulong mula sa kahit na sino man sa atin. Isa-isa nang nagsialisan ang kanilang mga kapitbahay. Ramdam nila ang galit sa mukha ng dalaga na noon ay bahagyang ngumisi sa ilang kapitbahay nila na nag-asikaso kay Aling Shoni bago dumating si Kiara. Agad na isinara ng dalaga ang pinto at dumiretso sa kwarto ni Aling Shoni. Dumaraing pa rin yun dahil sa sobrang pananakit ng ulo niya at katawan. Pakiramdam niya anumang oras ay puputok na ang kanyang napakalaking tiyan na nagkukulay lila na at may nakalitaw na malaking ugat. Ang kanyang mga bukol ay mayroong tumutulong dugo at nana. Kapansin-pansin din ang puti at itim na uod sa mga yon. Umupo lamang si Kiara at pinagmasdan ang kanyang ina na tila blanko ang muka at maya-maya ay ngumisi yun habang tinititigan ang kalagayan ng kanyang ina. Anong tinitingin-tingin mo? Masaya ka na? Masaya ka na nakita mo akong nahihirapan? Wala ka ba talagang gagawin? Bulag ka ba? Dalhin mo ako sa ospital, sa albularyo. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Ayoko pang... Bakit? Ano bang inaasahan mong reaksyon ko ngayon? Gusto mo ba umiyak ako? Ha? Gusto mo ba makaramdam ako ng awa para sa'yo? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinatay mo ang anak ko. Kaya ni katiting na awa wala akong nararamdaman para sa'yo. Dahil napakasama mo. Buong buhay ko binuhos ko para sa'yo. Para patunayan na karapat-dapat ako maging anak mo. Para maramdaman ko na mahal mo ko. Lahat ginawa ko pero paulit-ulit akong namamalimos ng pagmamahal sa'yo. Alam mo kung anong pinakamasakit? Tinanggalan mo ako ng karapatan na maging mabuting ina. Hindi kita mapapatawad. Kaya magdusa ka dyan sa sakit mo. Kulang pa yan sa lahat ng mga kasalanan mo sa akin. Ikaw ba may gawa nito sa akin? Ha? Ikaw ba? Buwisit ka talaga sa buhay ko. Bakit ako sinisisi mo sa pagkamatay ng anak mo? Kasalanan ko ba kung isa kang pabaya? Paano mo nasabi magiging mabuti kang ina, hindi mo nga nagawang protekta ng bata sa sinapupunan mo? Halos magdilim ang paningin ni Kiara sa sobrang galit dahil sa sinabing yon ng kanyang ina. Nilapitan niya yon at hinawakan ng mahigpit ang buhok nito. Hindi mo ba naaalala kung gaano kalakas ang pagkakatulak mo sa akin? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Pinagsisisihan ko na naging nanay kita at pinagsisisihan ko rin na naging anak kita. Lumayas ka sa pamamahay ko at huwag ka nang babalik dito. Hindi kita kailangan. Wala kang kwenta. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Ayoko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya ang sakit. Kinabukasan, tuluyan ng binawian ng buhay si Aling Shoni. Palihim na inasikaso ni Sander ang bangkay noon para mabigyan ng maayos na libing. Wala ni katiting na pagsisisi si Kiara sa nangyari sa kanyang ina. Ayaw mo man lang ba siyang dalawin kahit sa libingan? Para ano pa? Para isumbat ko lahat ng mga kasalanan niya sa akin ng paulit-ulit. Sapat nang wala na siya sa buhay ko. Ay, Kiara, oo, alam ko. Sobrang laki ng galit mo sa nanay mo. Pero sana ngayong wala na siya, kalimutan mo ng lahat. Kailangan mo magpatawad para makalimot. Hindi mo naiintindihan, Sander. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo nararamdaman kung anong nararamdaman ko. Bakit ko pipilitin ang sarili ko na patawarin siya, ha? Siya ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kahit patawarin ko pa siya hanggat nabubuhay ako, araw-araw ko maaalala ang lahat ng ginawa niya. Kiara, teka, sandali. Ang hirap naman timplahin nito.
Lagi na lang mainit ang ulo. Hayaan mo muna siya. Lilipas din yan. Makakalimot din siya. Hayaan mo lang muna siyang magalit. Alam mo kasi, wala namang babaeng mahirap timplahin, sadyang hindi lamang kayo marunong. Mga lalaki nga naman, oo. Akala nyo kasi ay madali lamang mawawala ang galit na nararamdaman namin. Anong akala nyo sa feelings namin? Apoy sa kandila na isang ihip lamang patay na agad. Tama lamang ang naging pasya niya. Dapat lang napasakitan ang mga abusadong tao na katulad ng kanyang ina. At, ay, naku po, ay, patay. Bibig ko naman kasi, oo. Paano ko ba lulusutan ito? Ay, sinasabi ko na nga ba. Lola, ano yun? Huwag niyong sabihin na tinuruan niyo siya mambarang. Ay, hindi Bakit ko naman gagawin yon? Isa pa, hindi mo basta mapag-aaralan ng aklat ng kaalaman ng isang linggo lang. Ang bihira ka talagang bata ka, oo. Lola, yung totoo. Sige ka, magagalit na ako. Ay, oo na, aamin na ako. Ako ang nambarang sa nanay niya. At pati na rin yung bading, yung badong, tsaka yung walang itlog na tatay nang ipinagbuntis niya. Huwag ka nang kumontra kapag ako nainis ay, sige ka, ibubuking din kita kay Kiara. Lola, huwag niyong gagawin yan. Huwag ngayon. Pinapakaban niyo naman ako eh. Sige na, di na ako kukontra pero i-promise mo sa akin na ititikom niyo muna yung bibig niyo. Ay, dati isa lang ang pinuproblema ko eh. Ngayon, 2 na kayong makulit at... Ay, buti na lang talaga, pareho ko kayong mahal. Samantala, 7:00 ng gabi, habang naglalakad si Badong ay palingon-lingon na tila ba may naririnig siyang pagsitsit ng isang babae. Palapit yon ng palapit sa kanyang tainga, dahilan para mataranta at nagtatakbo yon pauwi sa bahay ni Aling Shoni na noon ay wala nang naninirahan. Minumulto mo ba ako, Shoni? Tantanan mo na ako. Wala ka na magagawa, patay ka na eh. Itong bahay mo sayang naman kung hindi ko pakikinabangan, di ba? Sigurado naman hindi na uuwi pa dito si Kiara. Wala namang magandang alaala dito yung anak mo. Puro lamang sama ng loob. Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Bakit ba kahit kain ako ng kain ay di naman ako nabubusog at saka bakit parang lumalaki at ang tigas ng tiyan ko? Lentik na. Hindi kaya binabarang na rin ako. Hindi ito maaari. Bukas na bukas din, magpapaalbularyo ako. Subukan lang talaga ng Kiara na yun na gawin sa akin ang ginawa niya sa nanay niya. Sisiguruhin ko na isasama kita sa hukay, makita mo. Nang gabi ring yun, habang siya ay natutulog, nagising si Badong na nangangamoy kandila ang kanyang kwarto. Pagmulat niya ay may nakita siyang itim na babae na may dalang isang malaking kandila na kulay itim din. Nang lumingon siya sa tagiliran niya ay kitang-kita niya ang lumalagablab na mga gamit. Akma na sana siyang tatayo, ngunit namamanas na at hindi niya maigalaw ang kanyang napakabigat na paa. Hindi ako pwede mamatay dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Ilang sandali pa, lumakas na ang apoy at kasama ng bahay ang katawan ni Badong na naabo. Maswerte lamang walang nadamay na kapitbahay at matapos ang sunog ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Samantala, ang lokong Badong na yon, nasobrahan yata sa pagiging madiskarte. Matapos iwanan ng nanay mo ay nagawa pa talagang bumalik para kamkamin pati bahay ninyo. Siguro akala niya habang buhay na siya makikinabang sa iniwan ni Shoni sa kanya. Shoni, tama bang rinig ko? Oho, tama ho kayo, Lola. Nung araw na pinalayas niya ako, itinakwil niya na rin ako bilang anak niya, kaya wala nang dahilan para tawagin ko pa siyang nanay. Maaaring naging parte lang talaga siya ng buhay ko pero maliban sa pagluwal sa akin,
wala na siyang ibang ginampanan pa sa buhay ko. Kung meron man, iyon ay tinuruan niya ako na maging palaban. Magsama sila ng badong na yun sa impyerno. Kinaumagahan, isang tawag ang natanggap ni Kiara mula sa hindi kilalang numero. Hello? Sino po sila? Kiara, alam kong ikaw yan. Alam ko rin na ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin to ngayon. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Hello? Naririnig mo ba ako? Ano na lang ang sasabihin ng anak natin kapag nalaman niyang pinabarang mo ako, ha? Ano nga ulit ang pangalan mo? Oo, Dexter. Alam mo, nananahimik na yung anak ko sa langit. May amnesia ka ba? Nahulog at naalog yung utak mo? Hindi mo na ba naaalala kung paano mo ako tinakbuhan? Tapos ngayon magmamakaawa ka sa akin? Kapal naman talaga ng mukha mo. Ano? Paano ba yan? Rest in peace, Dexter. Yan ang dapat sa inyo, mga abusado. Dito sa mundo, kapag paulit-ulit mong pinatawad ang ahas na minsan tumuklaw sa'yo, para ka na rin naghukay para sa sarili mo. Ano ngayon kung ako na ang pinakamasamang tao sa paningin ninyo? Hinding-hindi ko nahahayaan pa maging biktima ng mga katulad ninyo. Makalipas ang 2 taon, nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho naman sa isang fast food restaurant si Kiara. Madalas siyang sinusundo nang noon ay asawa niya ng si Sander. Dahil gusto ng lalaki na matutupad ang pangarap ng babaeng pinakamamahal niya, hindi muna sila nag-focus sa paggawa ng bata. Siya ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon kay Kiara na magmahal at magtiwalang muli. Sa tulong naman ni Lola Manda na laging nakasuporta sa kanyang apong si Sander, ay lalong naging mas masaya at matibay ang pagsasama ng dalawa. Isang araw ng linggo. Manda! Ano na naman? Ang aga-aga! Hindi pa ako nagkakape. Mainit pa ang ulo ko. Kailan ba naman hindi uminit ang ulo mo? Nandyan ba si Kiara? Bakit mo hinahanap ang asawa ng apo ko? Ha? Hindi ka na talaga nakontento sa isa. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa rin nagbabago. Babaero ka pa rin, kaya tama lang na hindi ikaw ang pinili ko. Ang dami mo namang sinabi. Isa lang naman ang pinupunto mo. Nagseselos ka, no? Tigilan mo ako. Hahampasin kita nitong walis tingting makita mo. Kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi ko sasayangin tong ganda ko sa'yo. Habang nagbabangayan ang dalawa, tawa naman ng tawa ang mag-asawang sina Sander at Kiara nung mga oras na yun. Alam mo, kahit araw-araw kong napapanood ang eksenang yan, tawa pa rin ako ng tawa hanggang ngayon. Dati niya kasing manliligaw yan si Lolo Mando kaya lang mas mukhang mabait at seryoso yung lolo ko, kaya ayan, hindi nag-asawa si Lolo Mando at hinintay mabiyuda si Lola. Akalain mo, hindi na nila nalampasan yung ligawan stage. Nakakatawa nga silang tingnan. Ganyan din kaya tayo pagtanda natin? Siyempre hindi. Hindi naman kita inaaway at hindi mo rin naman ako inaaway ngayon kasi nga, patay na patay ka sa akin, di ba? Oo na lang, kahit ang totoo, ikaw naman talaga tong... Siyempre naman, kahit kailan, hinding-hindi ko itatanggi na mas mahal na mahal kita higit sa pagmamahal mo sa akin. Sus! Yun! Ang ganda ng kwento, nadali na naman natin yun. Dahil dyan, linggo ngayon, Lunes bukas, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Galiza May Gonzalez. Hi kay Cat Burglar Cutie. Antonio Naong, happy birthday po from Alma Naong. Hi kay Chris Villanueva, Ronald Belza, at Adrian Bahado. Hello po kay Gemma Jane Gaugano. Shout out kay Marjorie Dequilla, kay Yash Abdul. Hi po sa Imperial, Ledesma, Transporto at Grefaldia family from Maria Grace Grefaldia.
Hello din po kay Edgardo Fontanilla. Shout out kay Jennifer Sacris. Hi po kay Asodisen Sarila, kay Elizabeth Dongka, kay Berzay Kuna. Hi kay MJ Pondang. Idol ko po kayo, sir. Hi po kay Roxanne Gaudicos. Hello kay Lydia Lopez. Hi kay Marco, Sara, Razel, Rena Shane. Hello din po kay Lilian del Rosario. Hi sa mga kwento sa dilim, kay Alfredo Siguya, kay Frederick Ganagana, kay Jerlyn Byron. Hi kay Belen Malbas. Shout out po kay Nick Antipolo, kay Daniela de la Peña. Hello din po kay Susana Llobrera, kay Marieta Yoto. Hi kay Rihanna Sanchez Sumayang. Hi po, ang pagbabalik ni Len TV2. Hello din po kay Angelina Ignacio, kay Edna Lintupaz, kay Analie Vallega. Hello kay Kaden Mapu at Tonton from Amiyong. Hello po kay Virgie Latore, Mel Santarisa, Finky Rusi 14. Shout out din po kay Ma'am Irma Umali, kay Ira Malin at sa kanyang mga anak na sila Ray, June at Aya. Mag-aral kayong mabuti, mga bata. Hello po kay May Espiritu, kay Maura 620, hi kay Cecil Sabroso, kay Rosalina Bugayong, kay Billy Ray, Jenny May, Ray Buendia, Michael at Mari del Rosario from Lucy Buendia. Hi po kay Rainy Bell, hi kay Ibs Marie Buhay, Japan Channel, hi kay Mirna Alfaro, hi din po kay Mitsuru from Raquel Hasegawa. Shout out kay Gemma de Ocampo, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Jessica Rojas, Juvelin Camacho, Aneli Juarez, kay Letty Jochim. Hi din po kay Earhart the Great Vlog, kay Noor OFW Riyadh. Hi din po kay Janet Cisneros, Rowena Enriquez, Salve Laureta. Shout out kay Lucy San Jose, kay Annie Malio, kay Princess Anne, kay Angelica Gape from Renerio Gape. Hi po kay Miss Noir Horror Stories. Happy birthday po kay Rachiel at Modesto Cacalda Jr. from Mami Cora. Hello po kay Tess Gutierrez of Magallanes, Cavite. Papuntang Pico de Loro po yan. From Re Basil. Hi kay Ramona R., kay Kimpoy Feliciano, Michelle Andales, Amalia Berdandino, kay Grace Kiambao. Hello po kay Mariel Tabuan, kay Ami Viray, kay Carmi Kayabyab. Hi din po kay Sarah Jane Mabasa, kay Mamiliana Nalugon, kay Anita Roble, kay Julieta Cabresos, at syempre po kay Adi Larico. Maraming salamat po uli sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.